Maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System sa www.gccdomestic.com. Ngayon, narating na natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng inyong profesional na paglalakbay, ang Module 7 na nakatuon ng buo sa floor care. Bilang isang domestic professional, ang inyong gawa ay nakikita sa sandaling pumasok ang sinuman sa villa. Ang sahig ay ang pundasyon ng kagandahan ng tahanan. Ang isang sahig na napanatili ng perpekto ay sumasalamin sa inyong dedikasyon sa kahusayan at sa mga pamantayan ng pamilya. Ang pamilya ay gumugugol ng kanilang buhay sa mga sahig na ito sa buong araw. Ang mga bata ay naglalaro dito at ang mga panauhin ay tinatanggap dito. Responsibilidad ninyo ang tiyaking bawat square meter ay ligtas, malinis at maganda sa lahat ng oras. Sa module na ito, pag-aaralan natin ang sining ng floor care. Sa isang villa sa GCC, makakatagpo kayo ng maraming iba't ibang uri ng mga sahig mula sa mamahaling marble hanggang sa maseselang kahoy at malalalim na carpet. Ang bawat isa ay nangangailangan ng sarili nitong espesyal at propesyonal na pangangalaga. Magsimula tayo sa ating mga golden rule. Bago tayo sumisid sa mga partikular na teknik para sa bawat sahig, dapat nating masterin ang dalawang golden rule ng floor care. Rule number 1, laging maglinis ng tuyo bago maglinis ng basa. Ito ang pinakamahalagang gawi na inyong bubuuin. Dapat kayong laging magwalis, mag-dry mop o mag-vacuum bago kayo gumamit ng basang mop. Tinatanggal nito ang mga nakagasgas na dumi na maaaring makagasgas sa mga surface kapag ginalaw ng basang mop. Ang buhangin at alikabok ay parang sandpaper na sumisira sa kintab ng sahig. Kung maglalagay kayo ng tubig sa sahig na hindi pa nawawalis, pinaghahalo ninyo lang ang alikabok at buhok para maging isang maputik na paste. Hindi nito nililinis ang sahig, ipinapahid lang nito ang dumi sa buong surface. Magwalis muna, sa bawat oras, walang eksepsyon. Ang kaligtasan ay bahagi ng floor care. Laging gumamit ng wet floor signs sa mga lugar na maraming dumadaan. Ang pagprotekta sa pamilya at mga panauhin mula sa pagkadulas ay kasing halaga ng mismong kintab ng sahig. Maging mapagmatyag sa inyong paligid sa lahat ng oras. Ang ikalawang golden rule ay tungkol sa kontrol. Ang paggamit ng tamang dami ng tubig. Ang sobrang kahalumigmigan ay kaaway ng maraming marangyang uri ng sahig na matatagpuan sa Gulf. Hindi ibig sabihin na mas maraming tubig ay mas malinis. Ang sobrang tubig sa marble ay nagdudulot ng hindi magandang tingnan na mga marka ng tubig at permanenteng mantsa. Sa kahoy, mas mapanganib ito, nagiging sanhi ng pagbingkong, pag-angat at pag-umbok ng mga panel at pagtubo ng amag sa ilalim. Gumamit lamang ng kailangan para maalis ang dumi. Laging pigain ng maigi ang inyong mop. Para sa mga masisilang sahig tulad ng marble at kahoy, ang mop ay dapat halos tuyo na hindi kailanman tumutulo. Kung makakakita kayo ng mga talsik o puddles ng tubig, ibig sabihin ay sobrang daming tubig ang inyong ginagamit. Pigain itong muli. Isang professional na tip, itest ang mop sa inyong braso. Kung ang bakas ng tubig ay tumatagal ng higit sa 5 segundo bago maglaho, ang mop ay masyadong basa para sa marble o kahoy. Pigain itong muli hanggang sa maging tama na ang pagkabasa nito. Ngayon, tingnan natin ang pinakakaraniwan at mahalagang sahig sa isang villa sa GCC, ang marble. Ito ay maganda, mahal, at nangangailangan ng hawak ng isang eksperto para mapanatili ang kintab nito. Isa itong natural na bato na dapat ituring ng may matinding pag-iingat. Dapat ninyong maunawaan na ang marble ay isang natural at porous na bato. Ibig sabihin nito, maaari itong sumipsip ng mga likido na humahantong sa malalalim na mantsa na halos imposibleng matanggal ng walang propesyonal na tulong. Huwag hayaang tumagal ang anumang natapon dito. Ang marble ay napakasilan din sa acid.
Ang mga karaniwang panlinis tulad ng suka o mga produktong mula sa lemon ay kakainin ang bato na permanenteng magpapalabo sa kintab nito at sisirain ang surface nito ng habambuhay. pH neutral na panlinis lamang ang gamitin. Step 1 para sa marble. Magwalis araw-araw gamit ang malambot na walis o isang malapad na microfiber dry mop. Iwasan ang matitigas na bristles dahil maaari itong magdulot ng maliliit na gasgas na sisira sa finish ng sahig sa paglipas ng panahon. Ang propesyonal na pag-aalaga ay nagsisimula sa pagkabanayad. Step 2. Ihanda ang inyong cleaning solution gamit lamang ang mga panlinis na ligtas sa marble at pH neutral. Kaunting dami lamang ang kailangan ninyo. Tandaan ang Rule 2. Pigain ng maigi ang mop. Gusto natin ng malinis na sahig, hindi basang-basa na sahig. Mag-mop sa pamamagitan ng nagpapatong-patong na figure 8 strokes. Ang propesyonal na teknik na ito ay nagsisiguro ng buong coverage nang hindi nag-iiwan ng mga bahid o mga bahaging nakaligtaan. Laging gumawa mula sa dulo patungo sa pinto. Ang step 3 ay ang sikreto ng propesyonal, ang buffing. Habang ang sahig ay bahagyang basa pa mula sa pagmop, gumamit ng isang malinis at tuyong microfiber cloth para pakintabin ang bato sa pamamagitan ng paikot na galaw. Ito ang nagbibigay ng kinang na parang bago. Tinatanggal nito ang anumang mga marka ng tubig at inilalabas ang malalim at natural na ningning ng marble. Ang isang perpektong na buff na sahig ay ang tanda ng isang tunay na propesyonal na domestic worker. Ipagmalaki ang kinang na ito. Susunod, dadako tayo sa mga tile floor na karaniwang matatagpuan sa mga kusina, banyo at mga utility area. Bagaman ang ceramic at porcelain ay mas matibay kaysa sa marble, nangangailangan pa rin ang mga ito ng partikular na pangangalaga. Ang sikreto ay nasa mga linya sa pagitan nito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan tungkol sa tile ay ang growth, ang mga linya sa pagitan ng mga tile. Ang growth ay napaka-porous at mabilis na nag-iipon ng dumi, grasa at maging amag kung pababayaan. Kung magmumap lang kayo ng basta-basta, baka naisusubsob nyo lang ang dumi sa loob nito. Step 4. Magwalis ng mga tile floor ng pahilis o at an angle. Ang teknik na ito ay tumutulong sa mga bristles na umabot sa loob ng mga grout line para matanggal ang dumi na maaaring maligtaan ng isang tuwid na pagwalis. Ang malinis na grout ay mahalaga para sa kalinisan. Step 5. Mag-mop gamit ang isang all-purpose o tile-specific cleaner. Kahit na ang mga tile ay kayang tumagal sa mas maraming tubig kaysa sa marble, kailangan pa rin ninyong pigain ng maigi ang inyong mop para maiwasan ang pag-iwan ng maruming tubig na maaaring maging madulas. Laging mag-mop mula sa dulo palabas. Pro tip: para sa mga namantsahang grout, gumamit ng isang maliit na grout brush na may diluted bleach solution minsan sa isang linggo. Pinapanatili nito ang mga kusina at banyo na mukhang maliwanag, bago at higit sa lahat ay hygienic para sa pamilya. Ang mga sahig na kahoy ay nagbibigay ng init at karangyaan sa isang tahanan, ngunit sila ang pinakasensitibong sahig na inyong hahawakan. Tandaan ang ating rule: ang tubig ay ang mortal na kaaway ng kahoy. Ang pagkabasa ay katumbas ng pagkakasira. Kapag ang kahoy ay nakasipsip ng tubig, ito ay umaumbok, bumibingkong, at maaaring tubuan ng itim na amag sa ilalim. Ang sirang ito ay permanente at napakamahal na ipaayos o palitan. Ang pagiging responsable at maingat ang susi dito para maiwasan ang malaking gastos. Step 6. Para sa pang-araw-araw na paglilinis, gumamit lamang ng isang tuyong microfiber mop. Walang tubig, walang spray. Ligtas nitong kinukuha ang alikabok at buhok ng alagang hayop nang hindi na-stress ang mga wood fiber o nasisira ang finish. Ito ang pinakaligtas na paraan. Laging mag-mop sa direksyon ng wood grain o ang guhit ng kahoy. Hindi lamang ito para sa itsura,
Pinipigilan nito ang pagkaipon ng alikabok sa mga pagitan ng mga tabla. Ang profesionalismo ay makikita sa mga ganitong maliliit na detalye. Siguraduhing maayos ang bawat hagod. Step 7. Para sa mas malalim na linis, gumamit ng wood-specific cleaner. I-apply ito sa maliliit na bahagi lamang at agad itong punasan hanggang matuyo. Huwag kailanman hayaang manatili ang likido sa kahoy ng higit sa ilang segundo. Kailangan ang bilis dito. Babala, huwag kailanman gumamit ng steam mop sa mga sahig na kahoy. Ang matinding init at tubig ay agad na tumatagos sa loob ng kahoy na nagiging sanhi ng malubha at hindi na maaayos na pagbingkong. Manatili lamang sa tuyo o halos tuyong paglilinis. Huwag ding gagamit ng suka. Ngayon dumako naman tayo sa mga carpet. Sa maraming tahanan sa GCC, ang mga carpet ay makakapal at maluluhong tingnan. Ang profesional na pag-vacuum ay higit pa sa basta paggalaw lamang ng makina. Ito ay tungkol sa tamang teknik at kalusugan ng pamilya. Ang mga carpet ay nagsisilbing imbakan ng alikabok, mga allergen at mga selula ng balat. Kung hindi ito iba-vacuum araw-araw, maaari itong makaapekto sa kalidad ng hangin at sa kalusugan ng pamilya. Ang pang-araw-araw na pag-aalaga ay isang pangangailangan, lalo na sa mga high-traffic areas. Step 8. Ihanda ang inyong mga tool. Suriin ang bin o bag ng vacuum. Kung ito ay kalahating puno na, itapon na ito. Ang punong bin ay nagpapahina sa suction o pagsipsip na nagpapababa sa bisa ng inyong gawa at ginagawa itong mas mahirap para sa inyo. Huwag hintaying mapuno. I-set ang taas ng vacuum head para tumugma sa lalim ng carpet. Mababa para sa manipis na carpet at mas mataas naman para sa makapal na carpet. Sinisiguro nito na ang mga brush ay nagagalaw ang mga fiber nang hindi ito nasisira o nabubunot. Napaka-importante nito. Step 9. Mag-vacuum sa mga nagpapatong-patong na tuwid na hanay. Kumilos ng dahan-dahan. Kung masyadong mabilis kayo, ang suction ay walang sapat na oras para mahatak ang malalim na dumi. Ang overlapping rows ay nagsisiguro na walang bahaging nalampasan. Masusi ang trabahong ito. Step 10. Gamitin ang inyong mga attachment. Ang main head ay hindi nakakaabot sa mga gilid o sa ilalim ng mabababang kasangkapan. Ang mga lugar na ito ang pinakamaraming naiipon na alikabok at madalas na nakakaligtaan. Ipakita ang inyong pagmamalasakit sa pamamagitan ng paglilinis sa mga ito. Pro tip: pagkatapos mag-vacuum, lumingon mula sa pintuan. Ang mga tuwid at parallel na tracks na iyon ay isang visual sign ng mataas na kalidad na trabaho na mapapansin at pahahalagahan agad ng pamilya. Ito ang inyong pirma ng kahusayan sa trabaho. Nangyayari ang mga aksidente, ngunit sa mga mamahaling sahig, ang isang tapon ay maaaring maging permanenteng mantsa sa loob lamang ng ilang minuto. Dapat kayong kumilos ng mabilis at gamitin ang tamang profesional na teknik para mailigtas ang surface ng sahig. Bawat segundo ay mahalaga. Para sa mga tapon sa marble, agad na i-blot gamit ang isang malinis at tuyong tela. Huwag kailanman kuskusin. Ang pagkuskus ay nagtutulak sa likido ng mas malalim sa loob ng bato at nagpapakalat sa mantsa. Diinan ng maigi para masipsip ang lahat ng natapon na likido nang hindi kumakalat. Sa til naman, karamihan ng mga mantsa ay maaaring matanggal gamit ang kaunting all-purpose cleaner at isang scrub sponge. Para sa grasa sa mga kitchen tile, gumamit ng degreaser para maiwasan ang pagkakaroon ng madulas na layer sa sahig. Ang mabilis na pag-aksyon ang inyong pinakamabuting kakampi. Para sa mga tapon sa carpet, i-blot mula sa labas patungo sa gitna para pigilan ang pagkalat ng mantsa. Gumamit ng carpet stain remover ng kaunti lamang at i-blot muli hanggang sa ang tela ay lumabas na malinis. Siguraduhing matuyo ito ng maigi pagkatapos para maiwasan ang amag. Babala, kung makakakita kayo ng permanenteng mantsa o malalim na gasgas sa marble o kahoy, agad itong i-report sa inyong employer.
Huwag subukang ayusin ang malalim na sira ng mag-isa. Nangangailangan ito ng profesional na restoration. Ang katapatan ay bahagi ng inyong profesionalismo. Ang mga villa sa GCC ay may magagandang outdoor spaces, ngunit ang kapaligiran sa disyerto ay nangangahulugang ang buhangin at alikabok ay mabilis na naiipon. Ang mga lugar na ito ay nangangailangan ng pang-araw-araw na maintenance para manatiling maganda at ligtas para sa pamilya. Sa mga bansa tulad ng UAE at Saudi Arabia, ang isang mahanging gabi ay maaaring bumalot sa mga outdoor surface ng alikabok. Walisin ang mga lugar na ito araw-araw gamit ang isang matigas na outdoor broom. Mas matibay ito kaysa sa inyong mga tool sa loob ng bahay. Siguraduhing malinis ang bawat sulok. Step 11. Walisin ang buhangin patungo sa isang area at ipunin ito. Magbigay ng espesyal na atensyon sa mga sulok at sa ilalim ng mga outdoor furniture kung saan madalas nagtatago ang buhangin. Ang isang malinis na terrace ay nagpapakita na ang garden ay bahagi rin ng inyong magandang tahanan. Dito nagtatapos ang ating pagsasanay sa floor care. Ipagmalaki ang inyong kahusayan. Sa Module 8, pag-aaralan naman natin ang paglilinis ng salamin at mirror. Isa pang espesyal na kasanayan para lalong kuminang ang villa. Magkita-kita tayo doon. Ipagpatuloy ang pag-aaral at bisitahin kami sa www.gcdomestic.com.